Nung nakita nito si Lee ay lalo itong nagalit at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang anak. Hindi naman na natuwa sa kanya ang ating bida kaya bigla na lang niya itong sinuntok sa mukha. Hindi naman alam ni Manhei kung bakit niya ito ginawa pero pinatigil agad sila ng doktor dahil hindi lang daw sila ang nandoon sa ospital. Dahan-daang lumapit ang time merchant kay Xiao Xian at tinanong niya dito kung kalmado na ba ito. Sasabihin na daw kasi sa kanila ng doktor kung ano ang gagawin niya para kay Nan kaya kung hindi na siya galit ay pwede na nila itong pakinggan ng sama-sama. Bago ito tumayo ay diniretso na ni Lee si Xiao Xian at sinabi nito na meron na lamang 23 hours si Nan para mabuhay. Nagsalita naman bigla ang doktor dahil sa kanyang narinig at sinabi nito sa ating bida na huwag siyang magsabi ng kung ano-ano dahil kailangan daw muna nilang tignan ang totoong kalagayan ng bata. Bigla naman itong tumigil dahil ginamit na ng time merchant ang kanyang kapangyarihan para makapag-usap silang tatlo ng maayos. Sinabi ni Lee sa lalaki na nung wala pa siya ay nanghihingi na sa kanila ng permiso ang doktor para umpisahan agad ang operasyon ni Nan. Alam naman daw siguro ni Xiao Xian na hindi basta-basta ang gagastusin niya dito. Kaya, nakakalokong tinanong sa kanya ng time merchant kung meron ba itong natabi sa pera na binayad nito sa kanya dati nung binili niya ang oras nito. Bigla naman itong naiyak dahil wala daw siyang kwenta at sinabi nito sa ating bida na wala siyang natira kahit na 5. Ang akala daw kasi ni Xiao Xian dati ay hanggat meron siyang nakakain at naiinom ay wala na siyang responsibilidad sa mundo. Hindi daw niya iniisip ang kanyang future kaya pagkakuha nito ng perang binigay sa kanya ng time merchant ay ginastos niya agad ito hanggang sa maubos. Ginamit niya ito kung saan-saan simula sa paglalaro sa computer shop hanggang sa pag-inom at ginawa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa wala nang matira. Seryoso nitong sinabi kay Lee na simula naman nung nakasama niya si Nan ay nagbago na talaga siya ng buhay. Pero, huli na daw ang lahat nung mga panahong yun dahil wala na talagang natira sa kanyang pera noon. Wala daw siyang ibang nagawa kundi ang panuurin lang lumala ang sakit ng kanyang anak at magtrabaho ng kahit na ano para masubukang ipagamot ito. Pumukit naman sandali ang ating bida at pagkadilat nito ay sinabi niya kay Xiao Xian na hindi pa naman huli ang lahat. Sa totoo lang daw, kahit ayaw na niyang makipag-deal sa mga normal na tao ay pagbibigyan niya ito para naman masagip niya ang buhay ng kanyang anak. Pero, alam naman daw niya na hindi libre ang gagawin nilang yon. Kaya, tinanong nito si Xiao Xian kung ano ang gusto niyang gawin. Pwede daw niyang ibenta sa kanya ang kanyang oras kagaya ng dati o pwede naman siyang magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa mabuo niya ang kailangan niyang pera para kay Nan. Dahil hindi nakasagot agad sa kanya ang lalaki ay sinabi ni Lee na naiintindihan naman niya ito dahil alam daw niya na hindi naman siya ang tunay na tatay ng bata. Sinabi nito na tama ang time merchant dahil ibang mga tao ang totoong magulang ni Nan. Pero, mahal na niya ito at dahil tatay na ang tawag sa kanya ng bata ay anak na talaga ang turing nito sa kanya. Kaya, nakapagdesisyon na si Xiao Xian at sinabi na nito sa ating bida na tatanggapin na nito ang kanyang alok. Pagkatapos itong sabihin ng lalaki ay inalis na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan at sinabi na agad nila sa doktor na pwede na nitong umpisahan ang operasyon. Hindi naman mapakali doon si Xiao Xian dahil inaabangan nito ang sasabihin sa kanya ng doktor. Bigla namang pumunta si Manhei sa kanyang tabi at sinabi nito na hindi na muna niya kailangang mag-alala sa ngayon dahil tatagal naman siguro ang perang ibibigay sa kanya ng ating bida. Alam naman ito ng lalaki pero inisip niya ang mga susunod pang mga operasyon at ang mga sandamakmak na gamot para kay Nan. Sana daw ay magkasya nga ang ibabayad nito sa kanyang pera dahil kung hindi ay wala na talaga siyang ibang magagawa. Dinagdag pa nito na sana daw talaga ay nakinig na lang siya dati nung sinabi sa kanya ni Lee na gamitin niya ang perang binigay nito para magsimula ng maliit na business dahil hindi sana siya naghihirap ng ganun kung sinunod niya ang payong yun. Mas maaga din daw sana niyang naagapan ang sakit ni Nan at mas naalagaan ito ng maayos kung ganun. Bumalik naman muna ang ating storya sa nakaraan nung naubos na ang lahat ng perang nakuha ni Xiao Xian galing sa time merchant. Pumunta ito sa restaurant kung saan sila unang nagkita at nag-order siya doon ng pagkain at alak. Niloko naman siya ng may-ari at sinabi na bakit pa ito bumalik doon dahil nung nabalitaan ito na nagkapera siya ay hindi man lang daw ito pumunta doon para gumastos.
Mayabang namang sinabi sa kanya ni Xiao Xian na sawa na daw kasi siya sa buhay mayaman kaya pumunta ulit siya doon para tignan kung saan siya nag-umpisa. Hindi naman naniwala doon ang kalbo at naisip nito na mukhang naubos na niya ang lahat ng kanyang pera. Hindi naman na ito sinagot ng lalaki at sinabi na lang na bilisan na niya ang pagluto dahil kanina pa siya nagugutom. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagulat ito nung tumunog ang pinto ng restaurant kaya inisip nito na meron pa palang nagpupunta doon ng ganang oras. Pero, hindi nito inaasahan ang kanyang nakita dahil isang bata lang pala ito na mukhang pulubi. Habang hinihintay nito ang kanyang order ay nakita na lang niya na bigla na lang umupo si Nan sa kanyang harapan. Hindi naman nagsalita agad si Xiao Xian dahil inisip muna nito kung bakit kaya doon umupo ang bata. Tatanungin pa lamang sana siya ng lalaki pero bigla na lang itong nagsalita at sinabi na nagugutom daw siya. Hindi naman alam ng lalaki kung ano ang mararamdaman dahil hindi naman niya ito kakilala kaya wala siyang responsibilidad pakainin ito. Dahil doon ay bigla na lang nitong tinanong sa bata kung ano naman sa kanya kung nagugutom siya. Bakit hindi daw niya yun sabihin sa kanyang mga magulang para sila ang magpakain sa kanya? Pagkalapag ni kalbo ng pagkain ni Xiao Xian sa kanyang lamesa at pinaliwanag nito na nagsimulang pumunta doon ang batang iyon nung 1 linggo pa. Naawa daw siya noon kaya binigyan niya ito ng tinapay pero hindi daw nito inaakalang babalik ito nang babalik doon. Hindi naman daw siya isang charity kaya sinubukan niyang alamin kung sino ba ito at nasaan ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang mga narinig, hindi pulubi ang batang iyon pero meron daw itong kakaibang sakit sa puso. Ang gusto ng kanyang mga magulang ay ang malusog nitong kapatid kaya pinababayaan lang nila si Nan ng ganon. Hindi na daw makapaghintay ang mga ito para mamatay ang batang iyon dahil halatang pinapabayaan na lang nila ito sa kalsada. Napangiti naman doon si Xiao Xian at sinabi sa kalbo na hindi daw niya inaasahang maganda pala talaga ang puso nito. Dahil doon ay nag-order pa ito ng mga pagkain at alak dahil ang akala nito ay ililibre siya ng may-ari. Nagulat naman ito nung sinabi ng kalbo na kailangan muna niyang bayaran ang mga una niyang in-order bago siya kumuha ulit. Magsasalita pa sana ang lalaki para subukang lokohin ang kalbo pero alam na nito ang galawan ni Xiao Xian kaya hindi na ito gumana sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay umalis na doon ang lalaki at sinasabi nito na dahil doon ay naubos ang kanyang pang-computer shop ng ilang araw. Natigil ito sa pag-iisip dahil napansin niya na meron sumusunod sa kanya sa likod. Nung nakita niya doon si Nan ay sinabi nito na nilibre na nga siya nito ng pagkain kaya bakit pa siya nito sinusundan. Hindi naman ito sinasadya ng bata dahil iyon din daw kasi ang direksyon papunta sa kanilang bahay. Dahil doon ay hindi na nito pinansin si Nan at dumiretso na sa kanyang paglalakad. Pagdating nito sa harap ng computer shop ay masaya nitong sinabi na pwede naman siguro siyang mangutang doon dahil kilala naman siya ng may-ari. Habang nagsisindi ng sigarilyo ay narinig nito na merong sumisigaw ng malakas sa kabilang eskinita. Iyon pala ang nanay ni Nan at makikita dito na pinagbibintangan siya nito na nagnakaw ng pagkain sa kanilang bahay. Kahit sinabi nito na hindi niya yun ginawa ay hindi pa rin naniwala doon ang kanyang nanay at sinabing siya ang rason kung bakit nagagalit sa kanya ang kanyang tatay. Para daw sa kanyang kapatid ang mga pagkain iyon dahil wala rin naman itong silbi kung siya ang kakain dahil malapit na rin naman na siyang mamatay. Nagulat naman ang babae nung sinabi sa kanya ni Nan na hindi niya tatay ang lalaking yun at hindi rin niya kapatid ang anak nito. Hindi naman na ito nakapagtimpi kaya kitang-kita ni Xiao Xian ang pagtalsik ng bata sa lapag dahil sa lakas ng sampal sa kanya ng kanyang nanay. Seryoso nitong sinabi kay Nan na pinagsisisihan daw talaga niya na pinanganak pa niya ang isang walang kwentang batang yun. Hindi naman na nakatiis doon si Xiao Xian kaya sinigawan nito ang babae at sinabing manahimik siya kung ayaw niyang masaktan. Hindi daw siya makapaniwala na merong nanay na kagaya niya kaya tinanong nito kung nabubulok na ba talaga ang kanyang puso. Sinabi naman sa kanya ng babae na isa itong family matter kaya wala siyang kinalaman tungkol doon. Lalo namang nagalit doon ang lalaki at sinabi na ayon sa kanyang mga narinig ay hindi sila magkapamilya. Sumagot naman agad sa kanya ang nanay at sinabi na wala siyang alam tungkol sa kanilang sitwasyon kaya wag na lang siyang manggialam doon.
Sapat na daw ang kanyang mga nakita para malaman ang kanilang problema at ayon sa kanyang mga narinig ay isa lamang siyang kabit na kayang abandohanan ang totoo niyang anak para pasayahin ang kanyang lalaki. Magsasalita pa sana ang nanay pero dinagdag pa ni Xiao Xian na sobrang wala daw siyang kwenta kaya magkaroon daw sana ng batas ang kanilang bansa para patayin ang mga walang kwentang magulang na gaya niya. Sinabi naman sa kanya ng babae na kung ganun siya kagaling ay bakit hindi na lang siya ang mag-alaga sa batang yun. Dahil sa galit ay hindi na ito nakapag-isip at sinabi na lang na gagawin talaga niya yun dahil marami naman siyang pera. Iyon ang naging umpisa na kanilang storya at kung bakit siya na ang tinuturing na tatay ni Nan. Kinikwento pala niya ito sa kanila Lee kaya nung bumalik na sa kanila ang storya ay tinanong siya ni Manhei kung hindi man lang ba tumutol ang nanay ng bata nung kukunin na talaga nito si Nan. Sinabi naman sa kanila ni Xiao Xian na isang malaking pasanin lang ang tingin nila sa kanya kaya nung nakita nila na may siraulong gustong magampun at magpalaki sa ayaw nilang anak ay hindi na sila tumanggi. Bigla namang tinanong sa kanya ng ating bida kung pinagsisisihan ba ang kanyang ginawa dahil pumayag lang naman siya doon dahil sa init ng kanyang ulo. Hindi naman na ito tinanggi ng lalaki dahil sinabi nito na nagsisisi daw talaga siya doon. Dapat nga daw ay binigay na lang niya ito agad sa mga pulis bago pa sila nagkaroon ng totoong bond sa isa't isa. Kinuwento nito na sa umpisa, parang magugunaw daw ang kanyang mundo dahil hindi man lang daw siya makapunta sa computer shop para makapaglaro. At dahil wala silang opisyal na papeles ay sa mga cheap na hotel lang sila tumutuloy gabi-gabi. Tinanong naman ulit siya ni Lee kung sumagi ba sa kanyang isip na sumuko na lang sa lahat ng iyon. Sumagot naman agad sa kanya si Xiao Xian at sinabi nito na ilang beses niya iyong naisip dahil napapagod din naman siya. Pero, nawala daw ang lahat ng iyon nung bigla na lang may tinanong sa kanya si Nan. Isa lamang yung normal na gabi pero habang kumakain sila ay bigla nitong tinanong kung ipapamigay din ba siya nito pag napagod na itong alagaan siya. Dahil doon ay wala nang pangamba sa kanya ang ating bida kaya sinabi nito na nakakagulat talaga ang kanyang transformation kung ikukumpara ito sa ugali niya dati. Nagulat naman ito nung bigla na lang tumawa ang lalaki at sinabi sa kanya na maiintindihan din niya ito pag nagkaroon na siya ng anak. Pagkatapos noon ay nawala naman agad ang ngiti sa mukha nito nung naalala niya na matatapos na ang operasyon ng kanyang anak. Kaya, sinabi nito na buo na talaga ang loob niya para sa kanilang deal dahil kakailanganin nito ang pera para sa hospital bills. Dahil nakita ni Lee na hindi na talaga magbabago ang isip nito ay sinabi niya kay Xiao Xian na wala na itong atrasan. Unang beses itong makikita ni Manhei kaya hindi nito alam kung ano ang nangyayari at nakita nito na nilabas na agad ng time merchant ang kanyang mahiwagang orasan. Bago magsimula ay tinignan muna nito ang status ng lalaki at sinabi na dahil may trabaho na ito ngayon ay doon na niya ibabase ang perang makukuha niya. Dahil sa laki ng gastusin ay sinabi sa kanya ng ating bida na 5 taon ng kanyang buhay ang kukunin nito. Tinanong ni Lee kung ayos lang ba yun sa kanya at sinabi nito na ayos lang yun kaya gawin na lang niya ito agad. Bago tuluyang mag-umpisa ay naalala ng ating bida na ayaw nitong malaman dati kung ilan na lang ang natitira niyang oras kaya tinanong niya ulit ito ngayon kung gusto na ba niya itong malaman. Ngumiti lang ito kay Lee at sinabi na ayaw pa rin niya itong malaman dahil baka bigla niya itong masabi sa kanyang anak at pag nangyari yun ay malulungkot lang daw ang bata. Dahil ayos na ang lahat ay tinaas na ng time merchant ang kanyang kamay at unti-unti nang kinuha ang 5 taon ng oras sa katawan ni Xiao Xian. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natapos na sila at makikita dito na nagtataka ang lalaki dahil parang wala daw siyang kakaibang nararamdaman. Lumingon ito papunta sa direksyon ng ating bida para itanong kung tapos na ba ang lahat pero nagulat ito dahil bigla na lang nawala doon ang kanyang kausap. Pumunta pala si Lee sa loob ng kwarto ni Nan dahil meron itong naisip na gawin. Lumapit ito sa kama ng bata at tinanong nito kung gusto ba niyang makipag-deal sa kanya. Dahil napansin ni Nan na merong tao sa kanyang kwarto ay bumangon agad ito sa kanyang kama. Nung nakita nito ang ating bida ay pamilyar ang itsura nito sa kanya kaya tinanong nito si Lee kung siya ba ang magician na sinasabi sa kanya ng kanyang tatay. Para hindi na ito malito ay sinabi sa kanya ng time merchant na tama siya dahil isa nga talaga siyang totoong magician. Meron itong nilabas na sa kanyang kamay at sinabi nito kay Nan na iyon ang kanyang magic at kaya daw nitong pagalingin ang kanyang kapansanan.
Hindi naman ito masyadong naintindihan ng bata pero nagandahan siya sa itsura nito kaya masaya nitong tinanong kung pwede ba niya itong hawakan. Hahawakan na sana ito ni Nan pero biglang sinabi sa kanya ng time merchant na kailangan muna niya itong bayaran. Kaya, bigla na lang tinaas ng bata ang kanyang kamay at sinabi kay Lee na hindi niya ito nahawakan. Wala daw siyang pera kaya kung pwede daw ay titignan na lang niya ito. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na manghingi na lang siya ng pera sa kanyang tatay para makuha na niya ang magic ball na yun. Agad namang nagreklamo si Nan at sinabi na hindi na siya pwedeng manghingi sa kanyang tatay. Lahat daw kasi ng meron siya ngayon ay galing kay Xiao Xian kaya hindi na daw niya gustong dumagdag pa sa kanyang problema. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na normal lang sa mga tatay ang bilhin kung ano ang gusto ng kanilang mga anak. Napayuko naman doon ang bata at malungkot na sinabi kay Lee na hindi niya yun pwedeng gawin dahil pinulot lang naman siya ng kanyang tatay sa daan. Dahil doon ay napatingin ng seryoso ang ating bida kay Nan dahil masyado pa daw itong bata para sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Dinagdag pa ng bata na biglaan lang naman siyang kinuha nito sa totoo niyang mga magulang kaya hindi daw ito pwedeng magalit sa kanya dahil baka itapon lang din siya nito pag hindi na siya masaya. Kaya, kahit sobrang sakit na daw minsan ang kanyang nararamdaman ay hindi na niya ito sinasabi kay Xiao Xian. Bigla naman itong natigil sa pagsasalita dahil meron siyang naisip na gawin. Tinanong nito ang time merchant kung pwede ba niyang gamitin ang kanyang magic para tulungan siyang umalis ng ospital na yon. Mas okay daw ito dahil sa ganoon paraan ay hindi na mag-aalala para sa kanya ang kanyang tatay. Hindi naman nakasagot agad doon ang ating bida dahil medyo naawa ito sa kalagayan ng bata. Pagkatapos noon ay sinabi na nito kay Nan na nagbibiro lamang siya kanina. Hindi na daw niya ito kailangang bilhin dahil binayaran na ito kanina ng kanyang tatay. Dahil doon ay hindi na tumanggi ang bata kaya ginamit na agad ng time merchant ang kanyang kapangyarihan sa katawan nito. Bumalik naman na kay Xiao Xian ang ating storya at makikita natin na hinahanap pa rin ito ang ating bida sa loob ng ospital. Susuko na sana ito pero nilapitan siya ni Manhei at sinabi na magtiwala lang siya kay Mr. Lee. Alam naman niya na hindi unfair ang time merchant pero naalala nito ang mga masasakit na sinabi niya sa kanya kaya inisip nito na yun ba ang rason kung bakit hindi nito binigay sa kanya ang pera na bayad para sa kanyang oras. Bigla naman itong natigil sa kanyang mga iniisip nung narinig niya ang boses ng kanyang anak na tinatawag siyang daddy. Pagkalingon nito sa kanya ay sinabi agad ni Nan na sinabi daw sa kanya ng magician na pwede na siyang umuwi kasama ng kanyang tatay. Doon na naisip ng lalaki na kaya pala hindi binigay sa kanya ni Lee ang bayad ay pinagaling pala niya ang kanyang anak. Hindi na ito nakapagsalita dahil sa saya kaya mabilis na lang itong lumapit sa kanyang anak para yakapin ito ng mahigpit.